Sa mga banal na kasulatan, meron po tayong mga guidance na kapag tatahakin natin ang mundo ni God, dapat iiwanan natin lahat ng mga makamundong bagay-bagay natin o lahat ng mga makamundong pagmamayari natin. Dahil po sa soul level, mabigat po yun. Dahil as a human, meron po tayong physical human body at meron po tayong soul. And si God is a pure love and God is representing ng salitang love. As a human po, kapag nag-focus tayo sa heart chakra natin and we put ourselves in a peace of mind, ibig sabihin po we are in a state of meditation. Ang mental and emotional ng isang individual na tao ay balance. Ito yung time na makakakonect kay God and to receive an intuitive guidance and messages from God or sa higher self. Nakadepende sa iyo kung sino yung gusto mong kausap or sino yung gusto mong natutulong sa iyo. But this is all ito yung paraan na makaka-receive tayo ng mga guidance natin kapag nasa peace of mind tayo as a human. Dahil po, kapag si God yung center natin, ay binibigyan po tayo ng courage, strength, love, peace of mind, happiness, and balance, harmony sa buhay natin. At yung satisfaction, andyan din po yan kapag center natin si God. In this physical human world, meron tayong mga material things need natin. As a human po, we need a shelter, food, clothes, na para makasurvive tayo as a human, yung physical human body natin. Hindi naman po ibig sabihin kasi na talagang ibenta mo yun lahat or magiging zero balance ka. Hindi naman po ibig sabihin na ganon. Ang knowledge and understanding doon pagdating sa field of spirituality na kapag ang isang individual na tao ay nag-focus sa heart chakra niya or si God yung nagiging center mo, ibig sabihin na you prioritize the love over sa mga material things mo. So when you priority the love, andun na yung courage mo, may strength ka doon, may peace of mind. In short, it will build you mentally and emotionally strong ka kapag si God yung center ng buhay mo. Kapag ang isang tao ay may pinagdadaanan sa buhay as a human, dahil nga si God yung center mo, you need to put yourself in a peaceful mind to receive a guidance galing kay God. And kahit anong problema yung tatahakin mo in this physical human world, habang tayo nabubuhay, hindi may iwasan na may mga pagsubok tayong hinaharap. But to make God as the center of our life, yung buhay natin ay magiging magaan. Walang depression, walang stress. Ang buhay mo araw-araw ay masaya, full of love, peace, happiness, and balance, harmony. Dahil po, every time na may problema ka, ilagay mo lang yung sarili mo in a state of meditation and you can receive the guidance kung ano yung mga tama mong gagawin. Nasolusyonan mo yung mga problema mo sa mapayapang paraan na hindi mo kailangan ma-depress. Kapag ikumpara natin yung sa mga tao naman na yung pinaka-center nila is mga material things nila at saka yung mga material needs nila. Kapag ang isang tao po ay walang pera, isip siya ng isip. Dahil sa sobrang kakaisip niya, nade-depress siya, yung stress siya, napapagod siya, nagkakasakit siya. So marami po siyang side effect sa physical human body natin as a human. Kung mawawala din yung pera natin, halimbawa mayaman ka, tapos biglang nawala yung yaman mo, di ba nakaka-depression, tapos nakaka-stress. Kung hindi mo kayang i-handle yung stress mo, malamang
ay mababaon ka talaga sa 6 feet. 6 feet under the ground. Ganun po yung mangyayari sa tao. So, iba kasi yung nadadala ng depression. Kung bakit, sabi ni God na as a human, wag po nating gawing center of our life yung mga material things natin. Matuto tayo na i-center natin sa buhay natin yung salitang love, and para na magkaroon tayo ng peace of mind. Although na meron po tayong mga struggle everyday, but masolusyonan po natin yun sa mapayapang paraan na hindi mo kayang ma-stress. You will maintain yung peace of mind mo, yung mentally and emotionally balanced ka, and nasusolusyonan mo yung mga problema mo sa araw-araw. So yun yung mangyayari sa isang individual na tao na yung focus mo ay love. Kung isi-center mo si God sa buhay mo. So, kailangan mo magiging honest sa sarili mo to priority the love over material things. Para mentally and emotionally strong ka, and every day you have an option. Either gusto nyo magiging masaya the whole day, or gusto nyo sa suffering and pain. So, sa side ni God, it's all about love, peace, happiness, and balance, harmony. Kaya, each individual human na matututo na i-balance yung mental and emotional niya in a state of meditation to put yourself in a peace of mind. So, that's the time na kaya mong magiging masaya kahit na may problema kang kinakaharap sa araw-araw na buhay mo sa physical human world na to. So yan po yung ibig sabihin na kapag nasanay ka kasi na hindi mo pina-priority yung mga material things mo, doon ka na masasanay na sa love ka na talaga. So yan po yung ibig sabihin ni God na kapag siya yung pinili nyo, siya ang magiging center nyo sa buhay nyo at sa araw-araw na buhay nyo habang kayo ay nabubuhay dito sa physical human world. Na magkaroon kayo ng individual life na masaya, maginhawa, peace of mind, and balance, harmony. Yun yung kagustuhan ni God sa bawat individual na tao, na ayaw niyang nagsasuffer ang bawat individual na tao dahil mahal niya po ang mga tao. Kaya always siya nagbibigay ng love sa bawat individual na tao.